Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayan tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakipaglibing. Nahabag ang Panginoon na makitang ina na matay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at tinipo ang kinilalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Mga minamahal kong mga kaibigan, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 24 na linggo sa karaniwang panahon, Martes, kung saan binibigyan tayo ng pagninilay ng ating ebanghelyo sa dalawang bagay na ito. Una, mayroon tayong Diyos na mahabagin. We have a compassionate God. Pangalawa, mayroong buhay pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito. Una, ang Diyos natin ay mahabagin. Narinig natin sa Ebanghelyo ang kwento ng isang babaeng balo na naglilibing at maraming mga kasama ng kanyang anak na lalaki. Alam niyo po, sa kultura ng mga Hudyo, ang babae ay laging nakasandal sa kanyang asawa. At kapag siya nabalo, ang kanyang anak na lalaki ang aako ng responsibilidad ng kanyang tatay. No? Pero narinig natin sa kwento na namatay din ang kanyang anak na lalaki. Kaya nga ganun na lamang ang pagtangis ng babaeng ito habang naglilibing, sapagkat hindi lamang ang kanyang anak ang namatay, kung hindi pati siya, sapagkat wala nang mag-aalaga sa kanya. At take note, kasi ang babae noon ay walang silbi pa sa lipunan. At ito ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo, nakahabag-habag na kalalagayan ng babae. Kaya nga, dahil sa kanyang habag at awa, binuhay niya ang kanyang anak, ang anak na ito ng babae na lalaki, upang sa gayon magkaroon din ng buhay ang babaeng ito. Ibig sabihin, hindi lamang binigyan ng buhay ang anak na lalaki, kung hindi maging ang babaeng ito'y binigyan din ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, anong mensahe nito sa bawat isa sa atin? Mga minamahal kong mga kaibigan, minsan sa ating buhay, nararanasan din natin ang parang prosesyon ng kalungkutan sa buhay natin. Na minsan parang nawawalan tayo ng pag-asa. Lumuluha tayo na parang wala ng kinabukasan dahil sa dami ng problema. Maging ito man ay personal na problema, sa pampamilyang problema, pagkakasakit, kahirapan, magsabi po kayo. Na minsan, parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Na para bang dasal ka ng dasal, pero hindi naman nakikinig ang Diyos. Pakiramdam lang natin yon. Pero mga minamahal kong mga kaibigan, sinasabi ng ating Poong Jesus Nazareno
sa bawat isa sa ating ngayon. Anak, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba, sapagkat sa kabila ng iyong kalungkutan, sa kabila ng iyong pakiramdam na matay, sa kabila ng iyong pinagdadaanan, bibigyan kita ng buhay, sapagkat ako'y mahabagin at maawain sa iyo. Ito ang pagmamahal natin. Ito ang pagmamahal sa atin ng ating Poong Jesus Nazareno. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, huwag tayong titigil na magdasal, tumangis sa Panginoon, umiyak sa Panginoon, at ilataas natin ang ating mga pagsusumamo sa Kanya, sapagkat balang araw, hindi man ngayon, pero nakasisigurado tayo, ang habag ng Panginoon, ng ating Poong Jesus Nazareno, ay makakamit din natin, sapagkat siya'y mapagmahal at mahabagin sa ating lahat. Pangalawa, mayroon tayong buhay, tunay na buhay, pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito. Alam niyo po, kung tatanungin ko kayo isa-isa, marahil marami sa inyo ang magsasabi, Father, natatakot akong mamatay. Sino nga naman ang gustong mamatay? Pero gayunpaman, parte ng pagkabuhay ang kamatayan. Sabi ng isang manunulat, ang tao daw pagka simula ng mabuhay, nung isilang siya sa daigdig na ito, nagsisimula na din siyang mamatay. Sabi sa Bible, the life of man is only 70, 80 for those who are strong. Kaya nakikiraan lamang tayo sa daigdig na ito. Lilipas din tayo sa daigdig na ito. At gayunpaman, hindi naman ito ang natin tunay na tahanan. Tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. At ito ang pinatutunayan ng ating ebanghelyo ngayon. Binuhay ng Panginoon ang lalaking ito, ang anak ng balong ito. Ito'y pagpapakita rin na balang araw tayong lahat sa pamamagitan na dahil sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ang bubuhay sa ating lahat at tayo'y makakasama-sama sa piling niya sa kalangitan sa paraiso. Doon ay punong-puno ng pagmamahal, wala ng dusa, kalungkutan, kundi mamaya nilubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, punong-puno tayo ng pag-asa ngayon sapagkat ang Poong Jesus Nazareno ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat isa sa atin sapagkat siya'y mahabagin at mapagmahal sa ating lahat.